Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan eh. Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Kumusta? Welcome. Ang inyong nasaksihan ay isang kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ginagamit nila kahit sa mga ministro itong aklat katoliko, the papal encyclicals, at daming nabudol dito. Kaya meron tayong katanungan diyan, mga kapatid. Ang ating katanungan, naniniwala ba kayo na ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo 1914 ay pinatunayan daw sa mga aklat katoliko na totoong iglesia dahil lang nabasa ang pangalang Iglesia ni Kristo, sila na daw ang tinutukoy at inaagaw yung Roma 16:16 na nakasulat na hindi naman para sa kanila. Ito ang ating tatalakayin. Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, pero dapat sagutin natin sila dahil daming nabiktima sa ganitong oring pambubudol. Samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod ng Wendell Talimong. Muli makasama ninyo at inanyiyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga kapatid? Welcome po. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating live streaming, acknowledge po natin ito pong ating katanungan dyan na sang-ayon ba kayo, maniwala ba kayo na ang INC ni Felix Manalo pinatunayan daw totoo sa mga aklat katoliko at maraming natangay sa ganitong Mudos. Welcome po nila ni Serek, ni Richard Ihok, ni Mila, Ricky Pernada, David Alyunis. 1914, sabi ni Serek, INC 1914 pa lang, sikta na kayo na nag-aangkin na kayo ang tunay na Iglesia ni Kristo. Si Steve, maadjong gabi Bro Wendell at sa lahat na nagpanood, Carmelito Limbo, si Arnie Kabasag at sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin ngayon. So mga kapatid, yung mga aklat katoliko na sa matagal ng panahon ginagamit ng mga ministro laban sa ating pananampalataya para yung mga inosenteng katoliko ay matangay. At marami na talagang natangay sa maling akala na ang iglesyang itinatag ni Felix Manalo ay siyang iglesia daw na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ginagamit nila ang mga aklat katoliko, pero nang sinagot namin ito ni Caborno, una, itong nagamit sa Papal Encyclical, sinagot
ito namin ni Kaborno, pakita muna natin mga kapatid, binura ang lahat na video niya. Tingnan niyo, di ba? Binura lahat na video. Ito kasi ang naunang pahayag niya. Ayon po Sandali muna. Dahil may isa pang aklat na Katoliko din ginagamit nila. ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo. Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Gusto niya, yung kinaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Yan. Ang ginagamit nila, nakabasa lang na Iglesia ni Cristo sa Aklat Katoliko, abay, naglulundagan na sa pag-angkin itong Iglesiang Tatag ni Felix Manalo. Bakit? Dahil maliban sa mga aklat Katoliko, mga kapatid, ginagamit din nila ang kaugnay sa Biblia, lalo na ang mabasa sa Roma 16:16, sa matagal na panahon inaangkin nila ito. Pero nasa kanilang pasugo, kaya nagkukontrahan, inaamin naman sa kanilang pasugo na ang Roma 16:16 ay hindi tumutukoy sa kanila. Ito kasi ang mabasa, mga mahal na kapatid. Roma 16:16, ang dating Biblia. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. So, yun na talata ang paborito nila na mabasa ang Iglesia ni Cristo dahil Iglesia ni Cristo ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission na itinatag ni Felix Manalo noong 1914, Punta Santa Ana. Nakasulat talaga na yan sa SEC registration sa Spanish, Pacuelos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo. That the founders, hindi lang si Felix Manalo, marami sila. That the founders of this religion are, isa na si Felix Manalo. No? So, kaya, ginagamit nila ang Iglesia ni Cristo dahil may nakasulat daw sa Roma 16:16 at inangkin nila na sila daw ang tunay na Iglesia. Kaya, ating lilinawin at sasagutin itong very illogical at weirdong unawa sa pagbaluktot at pag-aangkin sa konteksto ng banal na kasulatan na sila daw ang tinutukoy dito. At kung tingnan natin, mga kapatid, ang dami nang gumagamit sa pangalan na Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16. Merong Church of Christ na tatag lamang ni Joseph Smith noong April 6, 1830. Meron ding Church of Christ na tatag ni Israboth noong 1836. Meron ding Church of Christ na tatag ni Warren Perez 1837. Meron ding Church of Christ na tatag, ang founder ay si William Chabi noong taong 1830. Meron ding Church of Christ na ang founder ay si Hiram Page noong 1844. At marami pa. So, ang daming gumagamit sa Roma 16:16 na mas nauna pa sa Iglesia ni Cristo dito sa Pinas noong 1914. Di po ba ang katuparan sa babala ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo 24:24, na sa kanyang pangalan, daming lilitaw at magdala at daming mailigaw. Kaya,
nung sinagot ito ni Kabornok at sinagot din natin, nakapagtataka. Bakit? Lahat na video binura sa page niya, sa kanyang YouTube channel. Ating balikan muna si Kabornok. Tanong, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? O eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Kristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Nihil Obstat, Censor Librorum, Imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan, sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia, pangalan ng iglesia na yon, na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng Iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao, sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya? Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan nun Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia Katolika Apostolika Romana na parang jeepney assembled nga. Aba, grabe naman talaga itong taong ito. Ayon po sa kanya, ang Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa isang aklat katoliko at binatayan niya. Ito, ipapakita ko po sa screen ang aklat na kanyang binasa na ang sabi kasi, that is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Ayan so yan ang kanyang binasa, mga kapatid. Tanong, mula sa kanyang binasa, totoo ba ang conclusion niya sa kanyang binasa, mga kapatid? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kapatid. Yung kanyang binasa, ito pong aklat na The Papal Encyclicals in their Historical Context, edited by Anne Fremantle, sa page 153, at yan nga yung kanyang binasa, nakikita nyo po sa screen. That is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Tanong mula sa kanyang binasa, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito? Sige nga, tingnan nga natin. Babalikan natin yung aklat, The Papal Encyclicals in their Historical Context sa page 153 pa rin. At pansinin po dito. Ito, babasahin natin kung ano ba yung tinutukoy na Church of Christ. Sabi dito, Venerable brothers, it is surprising that in our time, such a great war
is being waged against the Catholic Church. Sandali. Sinasabi sa unang parte na meron pong nagaganap na pambabatikos laban sa Iglesia Katolika. Ngayon, itutuloy natin. Ang sabi, "It is from them that the synagogue of Satan, which gathers its troops against the Church of Christ, takes its strength." Dito po sa nabasa naman natin, sinasabi na itong mga naninira sa Iglesia Katolika, kung babasihan po ang nasabing pahayag na ito, ay tumutukoy sa mga mason, mga kapatid, ano? So ang sabi, ang mga troops ng mga mason ay lumalaban sa Iglesia ni Cristo, na ayon po sa unang parte, ay tumutukoy sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Napakaliwanag po, mga kapatid. Ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay ang Iglesia Katolika, mga kapatid. Katunayan nga, yan ang aral ng Iglesia Katolika na ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan. Ayon po sa aral ng Iglesia Katolika, kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, ang masasabi ko sa iyo, Busted! Yan! Sinungaling ka talaga, no, palpak, mga kapatid. Ganun talaga INC. Incomplete. Ano? Grabe talaga. Yan. Pagkatapos sinagot siya, tingnan niyo ang kanyang channel. Lahat na video, binura. Di lang yan. Itong aklat na ito, ginagamit din ito ng ministro ni Felix Manalo. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin, sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay, Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya, yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino, may translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Cristo. So, ang galing mag-research, magaling din, pinipilipit ang nakasulat. Pag nabasa ang Iglesia ni Cristo, abay, inaangkin na sila daw ang pinatunayan ng paring Katoliko. Ay, ito, pakinggan niyo ang sagot ni Caburno. Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, may mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin, sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin. Yung isa. Ayan. Ayan. Ayan po. Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay, Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya. Yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino. May translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo
ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa, ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong ni Noe. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Cristo. Marami naman po sa inyo palabasan ng Biblia. Basahin po niyo aklat ng Genesis. Siguro naalala pa po ninyo. Hindi ba't ang Panginoon Diyos ay nagpagawa noon kay Noe ng isang malaking daong bago ang bahang gunaw? Sino ang naligtas? Yung lahat ng pumasok sa loob ng daong. Kaya lahat ng nasa labas ng daong ay napahamak sa bahang gunaw. Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po na mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Aba, grabe naman talaga. Ayon po sa kanya, pinatunayan ng aklat Katoliko na may kaligtasan sa kanilang iglesia. Kasi nga nabasa sa aklat na ito ng isang pari na si Father Atanasio Danieletti, itong sinasabing, "The Church of Christ is the salvation of all souls." O sa kanyang pagbasa, ang Iglesia ni Cristo ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Grabe talaga. Tanong, totoo ba ang kanyang sinasabing ito? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kababayan. Yung ginawa natin, hinanap po natin itong aklat, Bible History for Everyone. Ito, ipapakita natin sa inyo, yung nahanap natin. Ito pong Bible History for Everyone, yung nahanap natin ay yung 26th printing. Isinulat pala ito ni Father Athanasius Danieletti noong 1977. Ganito po ang sinasabi dito, at ayan po, talagang kung nakikita ninyo, ay yan nga yung keynote ng ministro. Nakikita nyo po sa screen. At may nakalagay nga, "The Church of Christ is the salvation of all souls." Ayan. Tanong, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng phrase na Church of Christ sa nasabing aklat na ito? Susuriin natin yan. Sige, so yung gagawin natin ay babasahin muli natin ang nasa aklat sa page 22 naman. Ganito po ang ating mababasa, iniliwat natin sa Tagalog. Siya ay dapat kilalanin bilang ganon ng lahat ng tao. Ang Iglesia ni Cristo, sabi ni Saint Augustine, ay naitatag sa tulong ng mga himala o wala ang mga ito. Ngunit, kung ang isang taong walang anumang kasalanan ay namatay sa kamalian, hindi siya hahatulan ng Diyos sa kaniyang pagkakamali, sapagkat ito ay hindi sinasadya. Kung ang isang tao ay wastong nabautismuhan at hindi kailanman sinasadyang lumabag sa batas ng Diyos, o kung siya ay nagkasala, ngunit lubos na nagsisi sa kaniyang mga kasalanan, hindi siya itatakwil ng Diyos magpakailanman. Ang gayong tao ay hindi isang rebelde o isang erehe. Isa siyang pusong Katoliko. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay may mga miyembrong Katoliko. Napakaliwanag naman po. O katunayan, idiniin nga ng aklat sa page 250 ang ganito: ang banal na Iglesia Katolika Romana, ang Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag po talaga, mga kababayan. At actually, aral po yan ng Iglesia Katolika. Yan po ay nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen na ang Iglesia Katolika ang siyang tanging Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Ibig sabihin po, ang Iglesia Katolika ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito. Katunayan din sa nasabing aklat, ganun pa rin sa page 250, mababasa naman natin ang ganito: si Jesucristo ay
naparito sa lupa at itinatag ang kanyang iglesia upang akayin ang mga taong may mabuting kalooban sa langit. Ito ay patuloy na ginagawa ng Iglesia Katolika Romana. Napakaliwanag po. Lumalabas sa ating nabasa, ang itinayo pala na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia Katolika Romana, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng ministrong ito, nako, Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. ito talaga, chef talaga ito, ano? Panay chop, 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 chop. Di naman binasa yung konteksto. Nako, grabe naman. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, mali talaga. Paano ba inuunawa ng Iglesia Katolika ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ba ay tungkol sa eternal salvation? Sige nga, tignan nga natin. Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1219. Ganito po ang sabi. The Church has seen in Noah's Ark a prefiguring of salvation by baptism, for by it, a few, that is, 8 persons, were saved through water. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, yung Noah's Ark, yan po ay natitingnang kagaya po ito ng iglesia na itinayo ni Kristo na gumagamit ng sakramento ng binyag. Ibig sabihin po, yan pala ay secondary cause of our salvation. Dahil tandaan natin, si Kristo yung primary cause ng salvation ng tao. O klarong-klaro po yan. Kaya base po sa ating nabasa, ayon po sa Iglesia Katolika, ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia ay may kaugnayan po sa bautismo, mga kapatid. At mababasa po natin sa Biblia yan. Marcos 16:16 na ganito po ang sabi. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbuster! Okay, yon ang pagsagot din ni Kaburnok sa paggamit nila sa mga aklat katoliko. So, dito makita ninyo mga kapatid na di talaga sila mabubuhay kundi magkalat ng kasinungalingan gamit ang mga aklat katoliko. At marami ang natangay sa ganitong ori. May nagsabi na tampered daw ang simbahang katoliko, nagturo ng tampered. Pero naalala ba ninyo ay itong ginawa mismo ng inyong kasamang INC, Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. So, klaro-klaro. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Dipensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon, buhay pa. Inyo, talibugok. Napansin ninyo? At dahil sa ating pagtalakay at pagsagot kasama ni Kaburnok, matagal nang pinahinto din
si Cesar Sinita sa INC dahil nalantad yung kanilang mga ginagawa. No? Di lang yan, yung sa debate namin ni Parva, paano niya minadjik ang aklat katoliko, nalantad din yan. At atin na yang tinatalakay mga kapatid. At ano pang aklat katoliko na ginagamit nila? Pansinin ninyo, mga mahal na kapatid. Ito po na aklat katoliko, mula pa noon, Father Smith Instruct Jackson, ginagamit din ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Pakinggan niyo. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Yan. Yan ninyo nakita mga kapatid at nasaksihan na ang INC mismo ay squatter sa pangalang Iglesia ni Cristo. Squatter ng tunay na iglesia. Mabasa lang sa aklat na ito, Father Smith Instructs Jackson, na may Iglesia ni Cristo na kailangang aanib ka upang ikay maligtas. Abay, mula pa noong naitatag sila ni Felix Manalo, ito'y ginagamit na ng mga ministro at manggagawa nila para yung mga inosente ay madala. Pero pansinin niyo, ito po ang nakasulat mga kapatid sa naturang aklat. Pansinin ninyo ang pinagpuputol-putol ng mga ministro ni Felix Manalo. Ito ang nakasulat. Ito ang binasa niya. The Church of Christ today must be in nature, in power, in teaching what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, though doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, or knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Ito ang iniwasan nila. Vatican Council, the Church number 14. Nasa deklarasyon yan ng Lumen Gentium number 14. See, the Catholic Church is the ordinary means of salvation. The Sacred Synod turns its attention first to the Catholic faithful. For Christ made present to us in His body, which is the church, is the one mediator and the only way of salvation. Whosoever, therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by God through Jesus Christ, would refuse to join it
or remain in it would not be saved. See? Napansin ninyo ang nakasulat sa naturang aklat. Napakaganda. Oh. Kaya, i-share ninyo ito sa mga kapatid nating mga Katoliko dahil yun talaga ang mga ginagamit nila mga kapatid. Pinagchap-chap, pinagputol-putol ang nakasulat sa aklat Katoliko. Oh. Pinagputol-putol talaga nila. At inaangkin na sila daw ang pinatunayan ng simbahang Katoliko. Imagine aklat Katoliko pagkatapos sila daw ang pinatunayan. Di lang yan. O, kaya sa matagal ng panahon, yon ang kanilang ginagamit. Isa-isahin natin. Ito pa ang ginagamit nila, mga kapatid. Pansinin Mga ninyo. kaibigan, Sandali, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na ito pa. merong Kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Caselli, isang paring Jesuita. Totoo ba na walang proper name, walang pangalan, yung iglesyang itinayo ni Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Si Jesucristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayun din, mula sa Biblia, na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa Kanya, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Kaya malinaw po, ayon na rin po sa otoridad ng Iglesia Katolika na ang pangalan ng Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia ay Iglesia ni Kristo. At ang sabi pa nga nung pare, kapatid na Bobby, ay si Kristo ro nagtatag ng isang iglesia mula pa sa kauna-unahang panahon. Tinawag ng sunod sa kanyang pangalan. Baka sabihin nila, kaya ba natin tinatanggap yung pahayag mismo ng pare na si Francis B. Caselli sapagkat natapat lang sa gusto natin? Hindi, kapatid na Michael. Kaya natin tinatanggap sapagkat binanggit din niya kanina. Ano yung ipinahayag niya mismo sa kanyang aklat? Ayon sa Biblia, yung katotohanan na ang pangalan ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay Iglesia ni Kristo. At sana nagpapasintabi tayo sa mga kababayan nating Katoliko, hindi po itinatag ni Kristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan. Hindi daw itinatag. Nagkontradict na, nagsusuwagan. Bakit? Nakalimutan ba na mismo si Sandoval na ministro ni Felix Manalo pinatunayan na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo? Sino nagtatag sa unang Iglesia ni Kristo? Ito. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon. Kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. O see? Noong sa pasimula, yon po ang unang Iglesia ni Kristo. At si Sandoval, ayon kay Sandoval, Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. see?
talagang ang Iglesia Katolika sa pasimula ay ang Iglesia ni Cristo. Okay, balikan natin. Ginagamit nila itong aklat na ito, Religion, Doctrine, and Practice. Dahil may nakasulat na Iglesia ni Cristo na itinatag ng ating Panginoon Kristo, ang gustong ipalitaw ng mga ministro ni Felix Manalo, kahit otoridad katoliko, na ang may akda ay si Father Francis Caselli, isang paring Jesuita, pinatunayan na ang Iglesia ni Cristo daw, balikan muna natin sila. Kapatid Dahil na Bobby, sinabi ko raw, Sandali muna. Balikan natin sila. Ito. mali po ang kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Caselli, isang paring Jesuita. Totoo ba na walang proper name, walang pangalan, yung iglesyang itinayo ni Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Si Jesucristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayun din, mula sa Biblia, na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa Kanya, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Kaya malinaw po, ayon na rin po sa otoridad ng Iglesia Katolika na ang pangalan ng Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia ay Iglesia ni Kristo. Oh, yan. At pinag-chap-chap nila yan mga kapatid dahil mabasa sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Pero kung nakasulat yan, kung tignan ninyo, mga Iglesia ni Cristo. Roma 16:16. Churches of Christ. Yun kasi ang nakasulat sa Roman 16:16. At yung mga Iglesia ni Cristo o Churches of Christ, yun ay kabilang sa napakaraming halimbawa sa tinatawag na descriptive term. Descriptive term, ibig sabihin, hindi kailan naging proper name para magiging official name. Descriptive term. Nasa pasugo nga nila. Hindi sapat ang pangalang Iglesia ni Cristo para magiging tunay. Kaya, ang mali nila, mga kapatid, na iniwan daw ng Simbahang Katoliko ang pangalan, descriptive term na Iglesia ni Cristo, mali. Pero, mamaya, ginamit nila yung Fundamentals of Catholic Dogma. Okay, ituloy muna natin. No, dahil ginagamit nila Roma 16:16. Kung mapansin niyo, small letter. Letter C. Yung nakasulat sa English Bible, Roman 16:16. At iba pang descriptive term sa lahat ng mga translation ng Biblia, mga kapatid. Dahil alam ng mga Bible scholars na nagsalin na hindi yan proper name. Tapos sabihin sa Iglesia ni Felix Manalo dito sa Pilipinas na ang pangalang official ang Iglesia ni Cristo at pinatunayan daw kahit sa aklat Katoliko. Ngayon mga kapatid, kung sisilipin natin ang nakasulat sa aklat Katoliko na ginagamit nila ito. Alam nyo ba kung ano ang nakasulat diyan? May iniiwasan sila din. Ito po ang nakasulat sa Religion, Doctrine, and Practice na binasa nila sa pahina 442 at ituloy sa 443. Ito po ang mabasa, mga kapatid. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document. We learn that Jesus Christ established a church
which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ. Ayan ang kanilang binasa. Dahil mabasa ang Church of Christ, abay, inagaw na nila at tinatagalog pa nga nila na ang nabasa, si Jesucristo ba ay nagtatag ng isang iglesia? Oo. Mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa, panlupa at hindi pangkalahatan. Gayon din mula sa Biblia na kinikilalang isang makataong kasulatan. Ating nalalaman na si Jesucristo ay nagtatag ng isang iglesia na mula sa kauna-unahang panahon ay tinatawag na kasunod sa kanyang pangalan ang Iglesia Kristiyana o Iglesia ni Kristo. O ayan. Kaya inaagaw na ng mga ministro yung nakasulat sa Aklat Katoliko. Pero, sino po bang tinutukoy diyan ng Iglesia ni Kristo? Ang Iglesia bang tatag ni Felix Manalo? Ito ang mabasa natin mga kapatid sa naturang aklat. This church, founded and organized, unorganized, this church, no? Sandali muna. I-edit muna natin itong ito. Okay. Tuloy natin mga kapatid. No, ito ang ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. This church, founded and organized by Christ and preached by the apostles, is the Church of Christ. It is the only true church and one which God orders all men to join. Yan ang nakasulat sa naturang aklat mga kapatid. Now, itong Church of Christ na nakasulat sa Aklat Katoliko, ito ba'y Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Balikan lang natin ang iniwasan nila. Ito ang iniwasan nila. Pahina 328. The lessons of the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibly the way to heaven, and that He has commanded all men to be members of it, our way is clear. See? So, ang Church of Christ na pinatunayan sa Aklat Katoliko, hindi po ang iglesyang tatag ni Felix Manalo, kundi inaagaw lang nila mga kapatid. Hindi ang iglesia ni Manalo, kundi walang iba. Ang Iglesia Apostolika Katolika Romana at ito pa, ginagamit nila na Aklat Katoliko mga kapatid. Ito pa. Meron talaga silang sariling researchers na nagre-research sa mga Aklat Katoliko kung may mabasa bang Church of Christ at ini-squat yan ng mga ministro mula pa ni Felix Manalo. Halimbawa ito. Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274. Tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng Iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Yan. Ginagamit naman nila ang Aklat Katoliko mga kapatid.
ito ang aklat katoliko na mabasa daw sa naturang aklat na Iglesia ni Cristo. Tanong, ang aklat na ito na Fundamentals of Catholic Dogma na ayon sa kanila mabasa ang Iglesia ni Cristo, iyon po ba ay tumutukoy sa Iglesiang Tatag ni Felix Manalo? Hindi. Napakalinaw po nakasulat sa aklat, mga kapatid, na ang Iglesia ni Cristo na tinutukoy dito, walang iba kundi ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kung ituloy pagbasa. Kaya mag-ingat talaga sa ganitong modus ng mga ministro ni Felix Manalo. Dahil, alam nyo, ang kasinungalingan talaga, no? Alam nyo naman talaga yan, na ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang binasa ng ministro ni Felix Manalo ay ang pahina 274. Ito ang inangkin at ini-squat na. In regard to Matthew 16:18, Saint Cipriano, mayroon ba silang Santo Cipriano, speaks of the building of the church of by Christ and designate the church of Christ. Yan. Napansin ninyo, ini-squat nila ang pangalan na Church of Christ dahil mabasa umano sa Aklat Katoliko. Pero, tingnan natin, sino po ba ang tinutukoy diyan? Ito po ang mabasa sa naturang aklat na iniwasan nila. To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Christ. See? Ang Church of Christ na tinutukoy diyan, walang iba, kundi ang Iglesia Katolika. Ulitin natin, kahit nga si Sandoval, na ministro ni Felix Manalo, anong sabi? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. So, si Cesar Sinita, wala na. Wala na siya. Matapos, na booking, palaging na booking, yung mga ginagamit na tampered, pinagbabawalan na ng INC mismo. Dahil mas lalong nalulubog at nadidiin ang Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Pero, eto, atin lang inihayag at ini-expose, mga kapatid, dahil ang dami talaga na nabunol sa ganitong propaganda. Kaya, pagdasal natin sila, yun man ang layunin ng demonyo na humihiwalay. Ihiwalay ka sa tunay na iglesia. Dahil ang tunay na iglesia, nandito ang mga sakramento na magbigay ng kaligtasan sa ating kaluluwa. Wala ito sa mga siktang tatag lamang ng tao. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.